The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Okay, game. Hi! Naka-record na yan? Hindi pa. Record na ba? Hindi ba? Ay, naka-record na yan. Hey, what's up? Hey! It's me, Bloomer Babe. Hey, with, guys. ang weird pag nakikita ko yung sarili ko. Talaga? Ayokong tingnan. Oo nga, no, parang pinapanood mo yung sarili mo para tayo makakapag-usap net. Sige. Paano na lang? Hey guys, I'm back for Yes. another episode. For today's episode, meron akong guest ulit. Andito si BFF Shikay na. Andito na naman ako. Isang linggo na ako sa condo ni Karen. So, ayun nga. From last week episode, ayun, chika ko nga, nakakalipat ko lang ng condo. And then, of course, nandito naman si Bestie para samahan ako. Actually, nandito lang ako para maglinis ng condo niya. Maglinis at magluto. So, masyadong domesticated tong si BFF eh. Kaya, Kawawa naman siya. Mga kinakain niya. Kawawa naman to kasi wala man lang, hindi man lang kumakain ng proper meal. usually fresh. Oo. Ayun. So, Hindi na kamusta siya ka nagluluto. naman? Share mo naman ang iyong mga anong mga happenings sa'yo. Kasi from last, Saan ba tayo last? Sa Thailand. Last year. ang huli tayo nagkita. Kailan ba tayo huli nagkita? Last year pa eh. Last year. Nung nagko-working space pa tayo sa mga coffee shops. Oo. No? Oo. Parang Thailand pa nga eh. Parang July pa nga yata. Hindi. Kasi alam ko, months nagkikita pa tayo eh. Like, pumupunta pa tayong Tagaytay. Diba? Nagko-coffee tayo. Okay. Pero ayun, since then, I have made like a weird career move for a lot of reasons. Oh yeah. Congratulations. So, Well, I still work from home, but technically, corporate girly na ako ulit. yes. Kasi nagbabayad na ulit siya ng tax. Yun Yes. lang yung downside. Charot Yung lang. downside lang, nagbabayad na naman ako ng tax na hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. But, ayun. So, ayun. Ako naman, kalilipat ko nga lang sa condo. So, nagsistart na ako magkaroon ng routine kung anong ginagawa ko for every day. Anong oras ako gumigising, anong oras ako nag-jogging o nag-walking, saan ako nag-grocery, paano yung laundry. So, medyo I'm still easing things up kung paano ako gagalaw ulit sa city. Ayun, pero ang mahal pa rin pala tumira sa city. Oo, grabe. Cost of living dito. Nasa probinsyana. Oo, Nasushock nasanay ako. kami na sa province kami. Mm-mm. Mga ilang years din ako sa province. Pero yun, parang isang labas mo lang dito, kulang yung 1,000. Parang, yeah. Pero ayun, nadadamay ako sa walking ni Karen, which is good. Yes. Ako din, marami din akong career or life changes na nangyari from last year na basta ang daming nagbago din. And happy din ako na ganun din nangyayari sa Beshiwap ko. At sana magtuloy-tuloy. Oo nga. So, isa sa mga goals namin ngayon is to lose weight. And be healthier. Yeah. So, ayun. Ang goal ay maging healthy. Mm. Plus na lang yung mag-lose ka ng weight and look mag-lose. better. Yes. But the main goal is to be healthier. You know, and like, choose healthier options. Not just with food, but just, you know, generally, kasama na yung mental health. You know, healthy options, like how you surround yourself with people who can, you know, help you with your growth. Ayun. Speaking of, wala kaming naisip na topic actually ngayon sa podcast. Pero kasi kanina habang nag-walking kami, napag-usapan namin ano yun, be? Wait. I think lahat ata nakaka-relate. Hindi naman lahat, but Mostly. Ano pinag-usapan natin habang nagwa-walk tayo? Love life. Shoes Yes. Ang non-existent. Love life ko. Hindi, charit lang. Hindi. Mga unrequited love. Yes.
bakit, Why? yeah, bakit nangyayari sa amin to? Parang medyo, Bakit nangyayari sa amin to? Para naman tayong sinuntok. yes, oo. Tsaka kung ano yung mga ginawa namin, para lang, alam mo yun, maka-move on sa situationship or feeling namin sa relationship hindi naman talaga Shucks. existing. Situationships are the worst. Pero yun nga, ang random question ko kanina sa kanya ay, bakit parang mas like we're drawn to people who, you know, who don't know our Really? worth. Oh, yeah. You know, yung hindi nila nare-realize kung anong halaga mo, yung mga taong hindi ka naman talaga masyadong Gusto. hindi ka pinapahalagahan. In short, bakit gusto natin yung mga taong hindi tayo gusto? Oo, bakit hindi ka crush ng crush mo? Bakit gusto mo yung mga like people who don't really like you the way you like them? And why most of the time ayaw natin do sa mga taong gustong-gusto naman tayo? Yes. What is the rationale behind it? Actually, napag-usapan na namin kanina. Ano ba yung sagot ko dun, be? Number 1, daddy issues. Might be, pero hindi ko sinasabi. It can Feeling be ko, a factor, you know. factor o daddy issues. Or hindi pa namin alam hindi pa namin talaga nakikita yung self-worth namin. Hindi namin nakikita na, parang hindi namin natatanggap na gugustuhin talaga kami ng taong to. Na I am worthy na gustuhin ng taong to. Diba? After all ng mga effort niya, ng talaga na. Feeling ko din. Feeling Alam mo, may ko. point ka dun. Meron ka talagang magandang point dun na baka nasanay tayo nasanay tayo sa love na bare minimum. Alam mo Siguro. yun? Tapos kapag may nagbibigay sa'yo ng ganong attention, it's like, really? Ito ka ba? Kaya hindi natin matanggap. Ganun ba yun? Merong ganong factor, pero alam mo, feeling ko hindi lang yun eh. Feeling ko, parang, Dati nakaka-turn ganun off. ako. For some reason, nakaka-turn off yung mga taong sobrang gustong gusto ka. Hindi ko alam kung ako lang yun. Oo, kasi parang feeling mo nga na, bakit mo ako gugustuhin? Kaya nga, Parang I don't feel worthy. Dati ganun ako. Pero ngayon, challenge. unti-unti ko na siyang tinatanggap. Alam mo yun? How? medyo. How Parang are you doing it? iniisip ko lang na, kinakalma ko lang yung sarili ko na, let's say, pag yung guy sobrang effort sa akin, let's say, alam mo yun, gagawa ng isang act of service na parang hindi ko, alam mo na, as a strong independent woman, hindi ko matanggap na, alam mo yun, todo effort siya. Pero ngayon, I just, nire-relax ko yung sarili ko na, sige, gawin mo lang yun. Kailangan ma-appreciate ko na ginawa niya yun. Something like that. And how is it working out for you? Okay, ganun pa rin. Charot lang, hindi. Ganun pa rin. Hindi, parang mas na-appreciate ko na rin yung sarili ko. That's Kasi na-appreciate niya ako. Na? Pero, hindi ko pa din, hindi ko alam kung paano ko mabebetan talaga si kuya. Even after all the actions, hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala, alam mo, ang hirap rin kasing ipilit eh. Alam mo yung pag ayaw mo, ayaw mo. Oo. May ganun talaga eh. Pag gusto mo. I think that's why a lot of people settle for situationships. Because, alam mo yun, ito yung gusto ko eh. Oh, alam mo, kahit na yung guy na yun or siya yung girl na yun. oo, like, yung person na yun, kahit hindi niya mabigay sa yung label na gusto mo, anong gagawin ko? Siya yung gusto ko. Hindi ko naman to choice eh. Well, partly, choice mo yun, pero cliche, but you can't, like, force the other person na yeah, gustuhin at saka ka niya. Kung yun ang gusto ng puso So, mo nag-settle ka na lang na ganito lang. Yeah, dahil ang feeling ko, dahil ang gusto ng puso mo, hindi mo na pinapakinggan yung utak mo. So, you settle for that situationship na wala namang kasiguraduhan, walang certainty. Any moment, pwede ka niyang i-let go, iwan. I-ghost. Like, kahit anong oras niyang gustuhin, i-leave ka niya in a ditch. Wala kang magagawa, wala kang karapatan magselo sa iba o magalit because wala namang official na something na namamagitan sa inyo. Okay. But, that's really sad. May nangyari na ba sa'yo na situationship or meron ka na bang ginustong girl or guy before na as in? Oo. Oh! Multiple times it happened to me. Okay. Like, sino yung last? Hindi ko sasabihin. Huwag mo sabihin ko sino. basta alam mo na yung kinuwento ko sa'yo kung sino yung last.
Pero matagal anong naman eksena na? It's been a long time. Matagal na yun. Sila Onion Girlie. Okay, nalala ko na siya. Okay. Oh, yun na nga. Pero matagal na yun. Like, syempre naka-move on na tayo dyan. And I'm like happily... Gaano ka katagal? Happily married. Charot! I'm not married. But like, I'm happily in a relationship right now. Gaano ka katagal naka-move on sa... But, you know, since we're talking about it, it's been years. But I think it took me at least a year to get over it. Oh my God. Okay. Yeah. Because... Eh, di gaano ka saglit yung... I think it went on... Kasi it's a will they, won't they thing. So, lulubog, lilitaw, and sa sobrang, alam mo yun, dahil nandoon nga yung feeling na, ito nga yung gusto ko eh. Pagbibigyan mo lang siya, like, papabayaan mo lang siya to come back in your life, na parang wala nangyari. Parang iniisip mo kasi, baka this time around, may pag-asa na maging kami. At their convenience. Okay. Which is wrong. Kasi nasasanay sila na, alis muna ako, babalik na lang ako, dyan pa rin naman yung pagbalik ko eh. True. So, ganun yung nangyayari. I think it went on for about a year din. Mm-hmm. Na puro ganon. Lulubog, lilitaw si person. Buong year? Ganon? Medyo buong year. Hindi ko na sabihin kung kailan, no? Basta matagal na yun. It's far from you know, ancient history. Okay. Pero yun nga, wala nang bearing yun ngayon kasi syempre masaya na ako. Pero dahil pinag-uusapan natin ang situationships, I settled for that. Okay. And oo, I regret na hinayaan kong mangyari yun, na nag-go on ng ganong katagal dahil para akong tanga. Alam mo yun? Gets. Ano ba? Parang hindi mo ba nare-realize na you are worth more than that? Gets. So, yeah. Gets. So, yeah. Multiple times yung nangyari, not just with one person. I think, mas nangyayari siya when I was way younger. Because, syempre, hindi pa ako mature masyado mag-isip. And I feel like, I can only settle for this kasi wala nang darating na iba. May ganong feeling. Okay, gets. Same. Yeah. May ikaw. Nako! Kailangan pa bang itanong yan? Oo. Itago na lang natin siya sa pangalang AI, guys. Okay. Oh. I am fully aware. Di ba? Alam nyo kasi may mga codename kami ni Karen. Oo. Sa mga, you know, people who... Siguro kasi siya yung... Ito naman sa akin, hindi naman siya sa hindi niya ako gusto. Pero kasi siya yung pumasok sa checklist ko. So, di ko naman sasabi, pero mostly... Na-tick niya lahat. Kaya lang, wala siya sa headspace. Or siguro hindi niya... Pinapalusutan ko pa eh. Pero wala pa siya sa, you know... Ayaw niya pa mag-commit. Lagi naman ganun eh, no? Like, diba? Hindi pa ako ready mag-commit. Like, hindi pa kita mapapangatawanan because I'm not mentally stable. Just say that you don't want me in your life and then let's just move on. Pero hindi eh. Selfish kasi sila. Yes. They want you in their life, pero gusto nila yung nakaka-leave sila anytime they want and they can just come back anytime they want. Because we let them. Mm-hmm. And then, hirap din mag-move on sa situationship. Actually, mas nahirapan akong mag-move on sa unrequited love or sa situationship. It's true. Kesa sa relationship talaga na... It's very true. Diba? Naniniwala ako na it's harder to move on from an almost. Yun, an almost. It took me... Gano'ng katagal? Gano'ng katagal? Oh my God! Teka lang, wait. Kailan pa ba yun nangyari? How many years ago? Hindi ba? 2023. Ano na? Tingnan mo, like 2 years ago almost. Oy, siguro mga 1.5 year akong, alam mo yun. Grabe, na-witness ko yan. Diba? I have to drown my head with psychedelics para lang makalimutan. Grabe yun, no? Charot lang. Pero yun. Grabe Jokes din yung are half. Pero yes, na-witness ko yon yung journey ni Buddy. Ayun. Pero gets ko siya kasi naalala ko nung uminom tayo dyan dito sa baba. Mm-hmm. Sa Burgos Cereal. Yes. Mm-hmm. And that was last year, no? Late last year. Oo, yung alam mo dalawa lang. Move on ka na, tapos nakita mo siya ulit. Shit, tapos talaga. putek, nandun sa kabilang table. Kaya pala, nagpapanik siya. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Ay, guy, nandun sa kabilang table. Sabi ko,
saan tinuro niya sa akin? So, doon. Oo. Like, of all places. Wala na. Nakalimutan ko na siya, guys. Nakalimutan ko na talaga siya. As in, nandun na ako sa rurok ng, okay, ready to date na. Tapos nakita ko na naman siya. Alam mo yun? Back to zero tayo? Flash na naman lahat. Tsaka, bakit naman ganon, universe? Sa lahat naman ng lugar sa BGC, sa lahat ng oras na pwede siyang pumunta dyan, bakit at the exact same time na nandoon kami? Yan nga eh. Pero I think kaya mahirap mag-move on sa mga almost because what you ask is like, the question is, what exactly do you move on from? Oo. Wala naman kayo. Yung potential niya yung nasa utak mo kasi. Ang daming mo what nakita. if. Oo. Like, what if, we were on the same page at the time? Nag-work ba tayo? Parang, alam mo yun. Totoo yan. Kasi syempre, sayang parang minumove on mo. Ikaw na yun eh. You're the one I've been looking for. Ikaw, gusto kitang makasama. But like, you're not ready. And I think that's just bullshit. Alam mo yun, ang bullshit ng reason na hindi ako ready mag-commit. Di wag ka lumandi. If you're not ready to commit, stop. Totoo. Because like, ang laki ng chance na makukulog sa'yo yung tao if you keep, if you lead them on. Lalo na to, rupok. Ay, oh my God. Napakabilis ma-fall. Pero kasi kapag, alam mo yun, pag na-fall ako, hindi ako madaling magkagusto sa guy agad-agad. Pero kapag siya na, wala na, day. Wala na, game over na. Game over na siya. Coronation night agad, walang semi-final. True. So, ganun. Kaya ako natatakot. Kapag date lang. Kaya minsan ang conflicting na ng mga sinasabi niya. Oo. Na parang ayoko na makipag-date. Pero namimiss ko magka-jowa. Oo. Nandun ako sa point na, hindi ko alam, conflicting hindi ko nga alam na aabot ako sa point na parang gusto ko lang ng to be in a relationship kasi gusto ko ng companion and, the physical shit. But, yeah. Wala gets na. Kita, bading. Napapagod ako. Gets kita. Kasi, iba pa rin yung meron kang, alam mo yun, constant companion. Mm-hmm. Pero, not really na everyday mo kasama, paggising mo, siya yung makikita mo. Gets ko yung ganong feeling na nakakairita. Ganyan ka ba talaga? Kahit nung high school ka. Kasi nung high school, lovey-dovey ka, no? College, lovey-dovey. Gusto ko lagi kami magkasama. Like, dikit na dikit. Like, lahat. Really? Ganon. So, clingy ka na noon pa? Noon pa lang. Ngayon lang na nag-mature ako na inisip ko na, do your thing, I have my own. Well, that's good. That's growth. Kasi ako, ever since, detached ako eh. Kahit nung high school, syempre, puppy love, ganyan, gets, parang teenage love story. Gets, yung mga klase ko, hindi ko maintindihan kung bakit parang tumatakas pa sila para lang makasama yung jowa nila. Ako, hindi. Parang magkita tayo sa school, sige, magkita tayo tuwing lunch break, mag-uusap tayo, magbobolahan tayo, but that's it for me. Hindi ako yung, after school, kita tayo nagte-text ang I miss you, ganyan. No. I don't know what's wrong with me. Hindi talaga ako clingy ever since. Like, iba kasi siguro yung love language ko and hindi ako lumaki sa environment na showy. Iba-iba kami ng ways to show we care. Pero nung bata ka, girl, ano ba? Nanonood ka ba ng mga rom-coms? Oo. Bukod sa Disney kid ako, nanonood ako ng rom-com kahit walang parental consent. Pero hindi ka naging hopeful na ganito yung magiging love in the future pagtanda ko? Siyempre, nung bata ka, medyo may ganong feeling na parang tumataas yung standards mo dahil sa movies. I think naman tayo lahat dumaan doon na parang feeling ko like if I find someone na I like, if they're like this sa movie, parang I can change them into someone na ganito. Di ba ganun sa movies? Just like Landon Carter and Jamie Sullivan in A Walk to Remember. That was like, that movie. Isipin mo sobrang bad boy niya, tapos na-change siya. That's the perfect love story. Namatay nga lang si Jamie, but gets? May mga ganun tayong feeling nung mas bata pa tayo na parang I'd have that perfect fairy tale love story. Pero habang lumalaki ako, nawawala na yung ganong idea. Baka mamaya, hindi naman pala nag-record ko. Record pa naman siya. Baka, alam mo yun, nawawala na siya gradually nung na-expose na ako sa real world.
Like, Okay. simula nung nag-teenager ako, syempre na-expose na ako sa mga, alam mo yun, iba-ibang mga friends mo papasok sa relationship. Ako yung pinakahuling nagjowa. Kasi honestly, nung high school, walang naliligaw sa akin. I was the ugly duckling nung high school. So, parang medyo naiingit ako. Pero the way na nakikita ko sila na nag-aaway, nagtatampuhan, tapos parang, it's a lot of work. Nakukornihan ako, tsaka napapagod ako. Parang, Wow, ang aga mo napagod it's a lot of work. Parang feeling ko nun, kailangan i-maintain mo yun eh. Gets? Pero syempre, nagkakaroon ako ng crushes. Ganyan na sana, ito na lang naging jowa ko. Pero, what happened was like, lagi yung nakakrushan ko, naliligaw sa friend ko, ganun. So, I got like, wala na akong idea na, nawala na sa akin yung idealism. Naging realistic na ako. Okay, nang maaga. Ako kasi, siguro kahit ng mga 20s ako, nandun pa rin eh. Nandun pa rin yung fairy tale na, I'll find someone like the perfect guy na ganun pakakasalan ko and we'll have kids and be happy forever, ganun. Eh, hindi naman masama mag-hope. Yeah, pero not too much na parang Oo. gusto mo maging perfect lahat na dapat ganun. Wala naman kasi Nawala perfect. lang siya sa akin nung nag-30s na ako. Na. Talaga? Oo, kasi andun ka pa sa recent, andun ka pa sa point na alam mo na pag late 20s ka, medyo nape-pressure ka na kailangan may Pamilya ka na, pakasal ka na, mag-anak ka na, ganun. Nung nalagpasan ko na yung age na yun, eh, pwede naman palang hindi naman mangyari talaga yun eh, di ba? So, yung, buhay pa rin naman ako. Buhay after ID karera. Yeah, parang buhay pa naman pala ako after ko mag-32 na wala akong pamilya, wala akong anak. So, doon ako nagising na, oh shit, may kanya-kanya tayong life path, Yes, diba? kanya-kanyang pace yan. And kung whatever, ano man ang gusto mo mangyari, kung gusto mo man mag-asawa in the future or not, that's fine. It's your life. Yun nga. Hindi Doon naman ko lang tayo siya- paunahan eh. Doon ko lang siya na-realize na, ganun. Yun talaga. So, sa mga friends ko na medyo nape-pressure pa, yung mga 30s, na naaalala ko yung pressure sa sarili ko nung late 20s hanggang siguro mga early 30s na ganong feeling. Na I have to find the guy. Lalo na kapag sasabihan ka ng mga tito-tita mo or yung pamilya mo, nanay mo, hanapan ka na, mag-apo ka na. So, mag-asawa ka na para magkaapo na kami. Ganun. Oo. Naakala mo naman sila yung magbubuhay sa bata. At times, naisip ko yung, marami kasi sa atin millennials na wala pang asawa at anak at this age eh. Pets lang, pets. Pets, yes. Pero, alam mo yun, sinasabi nila na freedom, yes, na wala akong pamilya, wala akong inalagang bata, ganyan, masaya. Pero sa totoo lang, in the future, medyo natatakot ako. What if? Kasi wala pang generation before us na hindi pa, alam mo yun, hindi masyadong nag-focus to having a family. So, wala mga career women, ganyan. Walang career women noon. Parang it's a taboo para maging 50s ka, wala kang asawa, wala kang anak. Ngayon, ang fear ko is dumating yung panahon na I am in my 50s, tapos pagsisiyan ko na hindi ako nag-anak. Yun lang. But based on sa mga 50 women na nakita ko siguro in social media na sinasabi nila na actually mas okay yung buhay ko. But is it really okay or masaya? Well, kasi sa social media din hindi mo rin masasabi. Like, ang daming totoo lies. talaga. Hindi, I mean, kung totoo talaga yung sinasabi. Ang daming lies sa social media. As a person who has been working sa social media for years, napakadaming lies sa social media. But, ang iniisip ko na lang is, we're lucky to be in a generation na meron tayong option to like freeze our eggs. Kasi as women, yun yung parang pinaka nakaka-pressure sa atin, yung biological natin. Meron kasi tayo biological clock no? Dadating ka sa age na hindi mo na kaya or mahirapan ka na magkaroon ng baby. But now, may options tayo to, freeze your eggs. Kung kailan mo gusto mag-anak, sige, you try na scientific way, para magkaroon ka ng baby. And we're lucky to be, to be available in our generation. What yun. a time to be alive. Sa mga girlies na nasa 30s, I recommend na mag-save kayo ng pera nyo. It might be that yung religion nyo is not hindi nag-agree sa method na yan. Kahit yung mom ko, ayaw niya actually kasi Catholic kami, but gagawin ko pa rin siya
in the name of science para lang in the future or malesen yung burden. Malesen yung worries ko na paano na magkaanak, 'di ba? Yung freedom ng pagiging babae, mararamdaman mo talaga in your 30s. So save money, do it if you can, if you have the means. Kasi mas magiging maaliwalas, magkakaroon ka ng peace of mind. Siguro kanya-kanya din talaga yung preference, but that's a really good way to bawasan yung kung ano mang iniisip mo na paano kung hindi na ako mag-anak in the future. What if ngayon ayoko mag-anak? What if in the future gusto ko pala? That's, di ba? At least meron kang option. Kasi ako personally, I don't see myself like being a mom. Maybe hindi ko sinasabing never say never tayo. But right now, hindi ko talaga makita yung sarili ko na may anak or something. Siguro in the future, I don't know, maybe. Meron pa rin kasi ako nami-meet ng mga babae na they're still in a very traditional na gusto nila ng sarili nilang anak, ganun. Sa akin kasi kung hindi ako magkakaanak, that's fine. But at least I did my best na let's say in the future magbago yung isip ko. Yun nga. 'Di ba? Meron akong available option. Or kung hindi pa rin siya mabuo, like Heart Evangelista, I'd still, adopt. Kasi, ang daming batang kailangan ng pagmamahala. 'Di ba? Ang daming ways para doon. Yeah, if you really want it. Ang dami ng options ng generation natin to build a family. You know? But right now, ganun din ako ba? Hindi ko nakikita pa yung sa age kong to. Magta-35 na ako this year, pero hindi ko pa nakikita yung sarili ko to na maging nanay. Diba? Hindi ko kayang responsibility. Even owning a pet. I have a dog, pero hindi ako yung master. Hindi ako yung mommy. So, parang it's a responsibility for me. It is. Na parang yung sarili ko lang yung kaya kong buhayin ngayon. Exactly. Yun yung lagi kong sinasagot sa mga tita kong boomers na every time magkikita-kita kami or makikita nila ako because we live in a compound, di ba, sa probinsya. Kapag umuwi ako doon at nakikita nila ako, like random, encounter, ang random out of nowhere, hindi ka pa ba mag-aasawa? Hindi ka pa ba mag-aanak? The same people na nagre-reklamo sa asawa nila. Alam mo yun? Oo, yun and I'm like, parang, ano ba? Hindi kasi yung generation kasi nila, nag-asawa sila to like have someone na makahalili sa buhay. I think yun yung kaibahan ng generational gap talaga eh. Yung generation nila usually nagpapakasal para may makatulong sa buhay, ganyan. And then nag-aanak para lang may, alam mo, parang investment yung anak. Investment nila for the future na sila yung magsasalba sa kahirapan. True. So yun, hindi dahil it brings them joy. Totoo. Ngayon kasi option na talaga, parang choice mo na talaga mag-anak ngayon na gusto mong mag-anak, hindi dahil para meron kang fallback, para pag hindi mo na kayang buhayin yung sarili mo. And I always tell them na I'm barely supporting myself. Like, I can't even support myself fully na talagang nagagawa ko lahat ng gusto ko. Let alone, take care of a child and provide for a child. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang bata? Hello, gatas pa lang mamumulubi ka na. Yeah, pero on the other side, naisip ko yun ngayon ba din? Pero on the other side, gusto kong ma-feel yung love ng mother to a child. Yung unconditional love, yung maternal love. Gusto ko yun ma-experience, but not now. Kung hindi ko man siya ma-experience in this lifetime, okay lang din. Pero at least sana. May desire ka. Yeah, may desire ako na din. O kasi grabe nila i-describe ang love ng parent to a child. Well, not all parents are like that. Pero gets, yung connection ba, yung maternal connection, iba talaga pag mommy eh. Connection sa child niya. Like, ang definition nung friend ko na may mga anak na, sabi ko, do you have favorites sa children mo? Hindi ako naniniwalang walang favorites ang magulang. Sabi niya, I don't know, it depends siguro sa parent. Pero sa kanya, ang beautiful nga ng definition niya kasi parang when I had my first child,
I did not know a love like that could exist. Sabi ko, wow, beautiful naman. Sabi ko, and then when you had your second child, what did you feel? Did you feel like mas mahal mo yung isa? Or yung una, sabi niya, no, it's like you're growing a new heart for each of them every time. Oh, That's so beautiful. At that was so beautifully described. Na parang, nung pinanganak ko yung una kong pang-anak, iba yung feeling na, shucks, nanay na ako, ganito pala, na pwede ka pa pala magmahal ng ganito kalala. Tapos, kung nagkaroon na ako ng pangalawa, akala ko, parang masasanay na ako sa feeling, but no, it's like you're growing a new heart for each of them. It's so beautiful. Parang, ang sarap niya maranasan, but like, yeah, I'm not ready for that yet. Ay, napunta na tayo sa motherhood. Oo, kasi kasama yun. Ano na ba? Motherhood, ano pa ba? Favorites. Dahil sinabi mo, naniniwala ka ba na yung parents mo ay may favoritism? Kasi ikaw may siblings. Kaya ako kasi mag-isa ako, wala akong choice. Ako lang Meron, pero dahil nga hindi naman ako marunong magtampo, gets. Nakikita ko yun, oo. Kasi wala naman, I think totoo yun na may favoritism ang magulang. Pero hindi naman sa way na ititreat ka nila unfairly na hindi ka, ipaparamdam nila sa'yo na hindi kita mahal ko tong ate mo, hindi ganon. But like, there are little things that will tell you na yes, they have favorite favorites. kasi girl. Oo, ganyan. May ganon. I won't go into specifics, but yes, I believe in favoritism sa mga magulang. Well, not all parents are like that, but most parents have their favorites. Aminin man natin o hindi, it's the harsh truth. Madami na akong na-witness na ganyan. Pero kasi yung mga magulang usually sinasabi nila, no, wala kaming favorite. Yes, of course, they won't ayaw lang nila kasi that. Siguro masaktan yung mga anak. Tsaka ayaw nilang mag-sound like they're unfair and they're, you know. Anyway, nalayo na tayo ng topic. Oh, kasi nga. Unrequited love, ano na. So, yun lang ba ang experience mo? Si AI guy lang? Marami din in the past, pero yung medyo... Siyempre, siya yung pinaka-recent. Hindi, kasi siya yung pinakamatagal. Hindi ko alam, sobrang saglit lang namin. Diba? Sobrang saglit lang namin, parang 3 months lang kami. Pero ang tagal-tagal ang tagal ko naka-move on sa kanya. Tagal no. Alam mo, totoo yung... I even tried, guys, na yung sinasabi nila na mag-date ka ng iba para makalimutan mo siya or... It doesn't work like that. Hindi siya nag-work. Hindi ko alam. Usually, dati nung bata ako, nag-work yun kasi mapupunta ako sa another relationship tapos makakalimutan ko siya. Pero hindi. This thing totoo. Kasi nung bata ka, feeling mo, nung bata-bata ka pa, no, I can just like, you know, kaya ko naman yan palitan. Gets? Pag meron akong bagong binibigyan ng attention, makakalimutan ko yan. But right now, it's not like that. Like, it's not like that anymore. Because you think differently now. Siguro you feel differently now. Because Okay. you're older. And like, I think feelings are deeper now than before. Kasi you're older. You understand things differently. You have a new perspective in life kasi naiisip mo ba nung bata ka, ba't ko ba nagustuhan yun? Diba? Kasi hindi pa tayo logical masyado nung mas bata tayo. Hindi katulad ngayon na nag-iisip na tayo. Kaya pag nangyari yan sa'yo, bakit? Hindi ako maka-move on. Hindi mo ma-comprehend. Bakit? Okay. Kasi kahit sabihin mong gaano kaikli yan, if you felt the connection really intensely. Hindi nga eh. Actually, hindi naman siya ganun ka-intense. Hindi din siya... Yun yung masama eh. Hindi ko din magets kung bakit, girl. Kasi... Ako gets ko kasi nga sabi mo, na-tick niya yung mga boxes okay, so na-tick yung boxes. Pero he didn't treat me like I'm the princess or whatever. Not over the top. As in, parang siguro he treat me worse pa nga eh. Tapos hindi ako maka-move on. What the heck? Kakasabi ko lang sa'yo kanina, going back, why are we so drawn to people like that? Na hindi ka naman masyadong pinapahalagahan. Tapos sila pa yung mahirap pag-move onan. Diba? See? Ano ba? Ganun ba See, kasi it's all connected. Or kasi sanay tayo sa treatment na ganun, growing up. Na Siguro. Akala nating love. Hindi. Feeling ko talaga may something to do with like, something, you want things you can't have. Oh, you know, okay. I think it has something to do with that talaga. It's more than
being sanay sa bare minimum. Okay. More than that, you want things you can't have. It's human nature. You know, hindi naman lahat ng tao ganyan. There are people who are blessed enough na they get what they want, the people they like them back. But generally, ako personally, may ganun ako. Yes, parang yung drama ko pa noon, naalala ko may college, may college relationship ako na parang, it's me against the world. Parang, it's just us against the world. Oh my God! Yes. Okay. Because we want things we can't have. It's, I don't know, it has something to do with like, hindi tayo makontento eh. Kung ano yung gusto natin, yung hindi natin makuha, mas lalo natin gustong makuha. Agree. Diba? Sobrang agree. Totoo yan. At saka totoo yung kantang Almost na, Di ba almost there? Charot lang. hindi, Tiana na to. Naging Disney princess na. Hindi, yung Almost ni Tamiya. Ano yun? Do you know that song? Pakinggan mo yung kanta na yan na, I miss the times that we almost shared. I miss the love that was almost there. I miss the time that we used to kiss, at least in my dreams. Just let me take my time and reminisce. Basta may mga lyrics doon na whoever said it's impossible to miss what you never had. Oh. Diba? It's weird to move on from something you didn't really have. How can you miss something that you did not really have? Kasi nga, yung potentials lang yung... It's the what ifs. Diba? Yung potentials na naiisip. Tsaka parang, kahit di mo nangyari, meron ka pa ring regrets. Na bakit, did I not work hard enough for me to get it? Tapos, what if nag-work kami? Ganon! Girl, ganun nga. Regrets, what ifs. Parang, potek naman. Hirap Feeling naman maging human. Kaya mahirap maging pag-move on kasi yung potential lang. Yung parang, iniisip mong what if na positive side yung nasa utak mo. Hindi mo na, hindi mo alam na siguro kung naging kayo baka mas malala pa yung alam mo, totoo. Gagawin niya or mangyayari sa inyo. Mga ganun. Naalala ko pa yung advice nung friend niya noon, this ancient history person na naging ka-situationship ko. Naalala ko pa yung advice ng friend niya kasi parang nagkaroon na kami ng syempre mutual friends, ganyan. Yung advice ng friend niya was this, verbatim, wag mo siyang i-pursue. Kasi parang sabi niya, I like you, sabi niya sa akin, I really like you, but matagal ko nang kakilala to. Kami lang nun sa sasakyan, basta sumabay siya. So, as I was driving, sabi niya, I like you, sabi niya, pero wag mo siya i-pursue, sabi ko, ha? Sabi niya, she's really good as a friend, pero she's better as a friend. Boom. Ay, okay. Kasi sabi niya parang yun nga. Sabi niya, better siya as a friend than someone you're connected with romantically. Kasi mayroon siyang tendency maging really toxic. Okay. Tapos syempre, nung mga panahon na yun, napaka-irrational ko pa. Wala akong pake. Huwag gano'n. Kasi, kasi nga, gusto ko nga Okay. Feeling mo kaya mo. Feeling ko kaya ko siyang i-change. Yeah, I can change you, Landon. Ganon. Napaka-Jamie Sullivan nung eksena. But like, meron nang ganong feeling noon. Syempre, bata-bata pa ako noon. So, hindi ko pa naiisip na tanga, magsasayang ka lang ng oras. Huwag kang bobo, huwag mo ipilit. Hindi rin kasi, mixed signals din kasi so hindi mo ako masisisi. Okay. You know, paparamdam mo sa akin na hanap mo ko, gusto mo ko makita, tapos gets yung mga random messages na pero sa kanila, update. Yeah. Pero feeling ko sa kanila wala lang yun. Pero kami na, alam mo yun, tayo na gustong-gusto sila, we give so much meaning sa mga exactly. Ganun. Pero kasi, dahil hindi ko rin masisisi yung sarili ko dahil merong time na random night na nag-message siya sa akin na ready na ako mag-let go talaga. Sabi ko, pagod na ako, ayoko na. Mag-suicide siya. Charot, hindi naman. Nag-message siya bigla na, parang, okay naman tayo, di ba? Anong gusto mo? What do you mean? Parang, tapos, may kasunod yun na wala naman ako ibang nilalandi. Tapos, tapos yun, after nun, parang napagod na talaga ako. Kasi sabi ko, ito na naman tayo. It's a vicious cycle. Kung wala, magre-let go ka. Pag bumalik na naman siya, konting
nudge lang sa'yo, hulog ka na naman sa kanal. Kaya sabi ko nun, ano nangyari dahil? Sabi ko, hindi. Parang I decided finally to choose myself. Okay. Wow! So, paano blinak mo siya lahat? Hindi na ako nag-message, nagparamdam. Hindi naman ako nambablock. Hindi, that's OA na for me. Like, block. Hindi na ako nambablock. Kahit yung mga ex ko, di ko binablock. Okay. Tapos, pero ina-unfriend ko sila. Mm. Tapos, hindi naman ako nambablock. Ay, anong notification niya? Bakit may notification yung ano sa laptop? Sige, papatayin natin yung notification. Anyway. Oy! May nag-like. Diyan kami nag-meet. Anyway, ako tapos, din. Tapos, edi ayun na. Sabi ko, tapos na ako. Sabi ko, ayoko na, pagod na ako. Nagkaroon ako ng ibang pagkakaabalahan. I made myself busy. Pero hindi pa rin ako ano mo yun? Parang feeling ko after nang ginagawa kong kabisihan, when at the end of each day, I'm just gonna go back to that pag wala na ako ibang ginagawa. Okay. Yun, maiisip ko na naman siya. But eventually, natapos din. So, anong ginawa? Sige, nandun na tayo sa, anong mga steps ang ginawa mo para makamove on ka or makalimutan mo si... Una sa lahat, I made myself busy, di ba? Pero hindi siya nag-work. Tapos, hinayaan ko na lang. Sige, mafe-feel ko to everyday. Time heals talaga. Pero, ganun. dahil nakatulog yung hindi na kami nag-interact. No contact. No contact. Okay. Pero kapag nag-reach out siya, syempre, pag parang, ayan na naman, marurupok na naman ako. Okay. Pero hindi. Ang ginawa ko nun, shucks, pigilan mo, hindi ka magre-reply. Hanggang sa naging no contact na, napagod na siyang mag-reach out. Nawala Bakit hindi ka nga nagbo-block, no? Sa lahat ng ex mo nga, hindi ka nagbo-block. Oo, in-unfriend ko sila. Tinatanggal ko sila sa followers ko. Ina-unfollow ko sila. But hindi ako nang bablock. What's the point? Bakit kita ibablock? Go. I'll show you how my life goes kung gusto mo ko i-stalk. Bitch! Okay. Like, gets? Hindi naman out of spite. Kasi hello, ex na yun. Nakamove on na tayo dyan. Pero I don't see the point sa pambablock. Kasi hindi naman din hindi kita intention maging kaibigan. Okay. So, wala naman point. Anyway, ayun nga yung ginawa ko. No contact. Tapos After busy. ilang months of no contact, nagulat na lang ako one day na parang, ay, galing, wala na, hindi na siya masakit. Wala na siyang impact. Pag nakikita ko siya sa social media. Okay. Talaga? Oo, Okay. kaya doon ko napatunayan na everything passes. Naaalala mo ba ng mga panahon? Naalala ko. Nagkapalit kami ng sitwasyon ni Inday. Nung pandemic. Narang kaka-break ko lang nun. Doon naman sa ex ko na naging friend niya din. Anyway, sabi ko, parang dahil kailan ba ito matatapos? Yung parang galit sa puso ko. After 2 months, okay na ako. Si Inday, hindi pala siya ganun. Tagal ako Nung siya naman yung lumapit sa akin na, kailan ba ito matatapos? Sabi ko, Karen, take your own advice. Ikaw nagsabi sa akin, matatapos din yan. Tapos everyday siya nagsasabi, kailan? Bakit di pa na natatapos? Matagal ako mag-move. Matagal siya mag-move on. Oo. Ganun din yung ginawa ko sa last. Pero ako, ang difference natin is binablock ko. As in, binablock ko, dinidelete ko yung number, dinidelete ko lahat ng history para hindi ko siya ma-text. Okay. So, Kasi ako yung nag-reach out Dinelete mo yung conversations niyo? Oo, lahat ng records niya sa phone, sa social media, kahit sa LinkedIn, lahat yon dinidelete ko kasi ayoko yung sarili ko. Wala akong tiwala sa sarili ko kasi baka i-text ko siya. Kasi may tendency ako. Oo, may tendency akong gano'n. Pero grabe no contact din. Galing mo na kaya mo i-clean up lahat. Diba? Kasi medyo kahit na-detached ako, may pagka-sentimental side ako. Meron ako sentimental side na parang it's fascinating for me. Ang fascinating sa akin na babalikan ko yung conversation na ganito ako dati. Kaya ayaw mo i-delete? Hindi ako nagde-delete. Like, why? Tapos pag binabalikan ko, minsan, it's either nadidiri ako sa sarili ko, natatawa ako, or like, naawa ako sa sarili ko na bakit ko hinayaan maging ganito ako ka. Ngayon, nga. Okay, so gusto mo ba binabalikan? Kasi kapag, alam mo na, tapusin na natin to. Tapusin na, as in parang gusto kong pwede lang. Nag-delete ako ng conversations din. Kung pwede lang, gusto kong burahin yung memory mo sa utak ko.
kung may option lang akong gawin yon, gagawin ko yun. Kaya kapag ex kita, tapos wala na akong nararamdaman sa'yo, yung tipong kaya ko na makipag-appear sa'yo, dude, wala na talaga. As in, wala akong paki sa'yo, wala na. May movie na ganyan di ba? Ibabarahin yung memory mo. Oo, nakalimutan ko na Spotless Mind? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. That's kung pwede lang ganun. Pero kapag may paki pa ako sa'yo, pag may galit pa ako, mararamdaman mo pa. Pero pag wala na talaga, nako dude, ibig sabihin, wala ka na talagang nakalimutan na kita. Pero lahat ba ng naging, mga people who got involved with you romantically, lahat matagal ka nakamove on? Yung talaga serious relationship. Lahat ba matagal ka nakamove on? Oo, usually a year. Well, that's fair. Alam mo, wala naman din time mag-move on. Like, wala naman siyang deadline. Kanya-kanya talagang pace yan. Kanya-kanyang... Kaya nga, bilib ako sa iba na after 3 months or let's say 5 months, sobrang ikli pa rin nga yun para sa akin. 2 months na. Diba? Nakamove on na sila. Nakamove on ako. Na-realize ko na nun agad na, ay, okay na. Hindi na ako nasasaktan. Siguro kasi ma-pride akong tao or ma-ego akong tao na ayokong nagmumukhang tanga. Yun yung nagtumatatak sa isip ko na mukhang tanga that time. Kaya, siguro pero pag natanggap ko na, no? natatanggap ko na okay, wala. Lesson learned. Wala na akong pakit. I'm a new person. So usually ganun pag bago na yung mindset ko, feeling ko bagong tao na ako, nakakalimutan ko na what happened before. Oh, that's good. Kasi ako din, nakakalimutan ko siya. Pero may mga, ang masama sa akin, parang selective yung memory ko. Yung pag-past ka na, naalala ko na lang yung mga pangit. Okay. Hindi ko na maalala na, we were happy pala at some point. Okay. I don't know, hindi ko yung sinasadya. Okay. Ako naman baliktad. Pagka naka-move on na ako sa'yo, thankful ako na dumating ka sa buhay ko. Talaga? Kasi hindi ako mapumunta sa sitwasyon na to. Hindi ako makaka-move on ng ganito. Kung totoo naman. Hindi ako naging better person. Cliche, pero hindi ako maging better person dahil sa'yo. Parang gano'n. Yeah. Hindi ko ipupush yung sarili ko na ganito gawin Lahat naman sila na naging part ng buhay mo. May contribution yan kung nasan ka ngayon. Like, the universe has its own way para makapunta ka kung nasaan ka ngayon. And it's just part of that journey na madaanan mo sila. But hindi naman sa nagtatanim ako ng galit na puro bad lang na hindi ko yung sinasadya. It's just how my brain works. Hindi na ako galit, hindi na ako pero pag naalala ko, puro away kami dati, ganun. Puro kami ganun. Ako nawawala na siya. Parang natatawa na lang ako. Promise, hindi ko naalala ko yung mga kasyungan ko, pero wala na akong feelings about it. Hindi ko alam kung paano ko siya, kukwento ko lang siya sa'yo, pero nothing. That's good. Nothing. Hindi ko siya naiinis ako pag naalala ko, pero hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on na. Naiinis ako sa katangahan ko. Yung ganun nga. Kasi ganun. Pero ang bilis ko talaga makamove on dahil nga siguro detached person ako. Sobrang detached ka. Which is good. Oo. It's a blessing and a curse, I think. Kasi meron din siyang cons na parang gets. Parang minsan ang tingin sa'yo, parang wala kang puso. Alam mo yun? Hindi naman ganun. Anong gagawin ko? Naka-move on na. Parang hello, move on na tayo sa life. Marami pa tayong pwedeng gawin sa oras. Pero kung, sige, let's say, nandiyan sa harap mo yung mga ex mo, or nakita mo yung ex mo, would you initiate, like, conversations? I guess not. No. Talaga? Unless i-approach ako, hindi naman ako magiging bitch. Pero hindi ako para mag-first move mag-start ng conversation. No. Talaga? Ako hindi. Wala akong ganun ako ex na kakapal. friend ko. Wala akong ex na friend ko for a reason. Dahil I hindi feel like sila tapos friend, na yung, pero nakita mo siya. role mo sa life ko. Kung makita man kita, kung kausapin mo ako, fine, but I won't initiate a conversation with you. I don't feel the need to. Kahit nasa perimeter ng malapit ka na, alam mo, nakita mo siya, hindi mo siya papansinin? Hindi na. Kung pansinin niya ako, di papansinin ko siya, but I won't feel the need to pansin you if you're my ex, for example. Okay, nakita kita, go on with your life. It's good that you're okay. But like, I'm okay. Siguro. I'm not, like, I won't feel the need na batiin ka. Mag-usap tayo. Bakit? Batian lang. Hey Kung bitch. batiin niya ako ng, hey, oy, hello. But like, wala. Hindi ako yung, hindi kita tatawagin, no? Para, baliktad that's tayo. weird. Baliktad That's tayo. weird for me. Hindi ko siya tatawagin or ano. And it's so weird. Teka lang. Ito maiba lang yung usapan.
Ever since nag-break kayo ng ex mo, kung sino man sa mga ex mo, nagkita na ba kayo? Like, Crosspath. Oo, naman. Crosspath Meron. Siya pa nga nahihiya sa akin eh. Ako pa yung gusto mag-approach sa kanya. Talaga? Makapaliw mo ka ako, dude. Kasi So, nga, alam ko kasi sa sarili ko na wala na eh. Like, I'm that confident na kahit anong pasabihin mo dyan, Day, kahit anong gawin mong pagpapagwapo sa akin ngayon, nothing. Walang dating. So, tatawanan na lang kita. It's just a part of my past. Makatawanan ko pa yung mga pinagagawan landian. That's good. How confident I am. Kaya wala akong pag nakita ko yung ex ko, siguro yung 7 years ko na ex, eto hindi ko talaga pa siya nakikita. Pero pag nakita ko siya ngayon, babatiin ko pa rin siya. Like, not really na, like, magi-close kami, exchange numbers, but, hey, kamusta ka na? That's good. Ako, hindi lang ako mag-a-approach. Siguro may factor na ako kasi yung nang-iwan sa kanila. Kaya feeling ko, wala ako ring, I don't know if you can call it a right or like, you know, pero ako, wala na yun sa akin kung batiin mo ako eh. Pero hindi ako mag-initiate ng conversation. But like, I think it's a factor na, hello, ako na ngayon nang iwan, ako pa yung mag-a-approach. Parang, okay. May iba pala yung sa'yo. Iba naman pala. May ganun. Tsaka parang wala na talaga akong need na mag-start pa ng conversation. But I won't be a bitch naman if they approach me, tapos hindi ko sila papansinin. Ano namang point nun? Wala naman na tayo, di ba? Like, wala na yun. Tapos na yun. So, kung i-approach mo ko, edi, hello, hi, hello. But that's it. Wala kasi akong ex na friend ko. As in, wala talaga. Ay, may isa pala, but like, hindi naman kino-consider na serious relationship. We were just really tropa na, we tried going beyond the tropa line. Pero natawa na lang kami na wait. Parang acquaintance lang. Parang wait, hi, no, hello. tropa lang talaga tayo. Oo, hi, friends, hi, hello lang. May ganun din akong ex. Yung ex ko pa nga yun. Nagchichikahan talaga kami. Kasi hindi talaga kami naging intimate. Ikaw nang iwan doon? Oo, lahat ng ex ko ako nafe-feel mo ba at times na, kasi ako ganun eh, pag ako yung nang iwan sa guy, tapos nag-uusap kami, parang I still feel na meron pa ding something na, talaga? Ako kasi wala na eh, as in wala na. So, parang nafe-feel mo na parang meron pa rin silang, hindi pa rin sila over it, or meron pa silang may need ng closure? 2% something like that. Ako hindi ko pa alam kasi wala pa ako na-encounter na ex. Ever since nakipag-break ako sa kanila, wala pa ata ako nakakasalubong na ex ko. Ever since. It's so weird. Siguro ayaw na rin ng universe na mag-cross paths kami ng mga ex ko, but I think okay na rin yun. Okay. Kasi hindi ko rin naman sila i-approach dahil wala. Bakit naman ako mag-a-approach? Iniwan ko na nga sila. Sa bagay. Pero kasi, yun. Ayun. Wala lang. Magchichikahan na lang talaga tayo. Kasi ang dami namin daldal talaga. Pag nagja-jogging kami, kanina naglalakad kami, ang dami naming... Kahit sa car, ang dami naming chikahan dapat na naging podcast. Oo, alam mo, lahat ng chikahan natin, pasok na sa podcast episode. Kasi ang galing, nagsishare ka ng perspective mo, nagsishare ako ng perspective ko, and I learned stuff. Kasi talaga magkakaiba talaga ng perspective mo, mga tao. Kahit opposite kami nito. Beshi kami, pero opposite kami. Kahit gano'n kayo ka-close, ganito yung tingin niya sa bagay na to, ganito yung tingin ko. So, magkakaroon ka ng ibang perspective, gets? And mafa-fascinate ka. Ako nafa-fascinate talaga ako. Like, how you see things. Paano? How do you see it that way? Ako, ito yung nakikita ko. And it's fascinating. It's interesting. I don't know, it's just like people watching but in a, different level. Parang pag nagkukwento ka na ganito yung nangyari sa'yo, ganito yung mo in-approach tong tao na to. How? Ako hindi ko kayang gawin yun. Mga ganun. Galing. Galing lang how humans are humans, See, best friends kami pero super opposites kami as in. Siya yung chill. Sobrang chill ako. Ito talagang Gina G to sa buhay. Which is good. Sabi ko nga sana meron ako ng drive niya sa life. At least half of that. Kasi sobrang chill ko. Putik, wala na akong goals. Meron naman ako naiisip, like meron namang goals, meron akong gustong mapuntahan. But I don't know what I want to do. Hindi ko alam. Gusto ko, I want to do something that I really love. And, spend my life doing what I love. But what do I love? Oo. Ako din naman, kaya nga ang dami kong gustong i-try kasi hindi ko pa rin mahanap kung ano talagang gusto kong gawin.
I think it's the great trial and mystery of life, no? Siguro yun yung quest natin sa life. Yung mahanap kung ano ba talaga what we want to do, what we love to do. Not just work-wise na, yes, it's amazing pag nakahanap ka ng work na you actually love. You won't have to work a day in your life, sabi nga, if you do what you love for a living. I would want that. But also do things outside of work that I love. You know, kaya let's just keep on trying things even though they scare us sometimes. A lot of things scare me. I have this tough facade. I am tough generally, but like there are things that I'm scared of. Kasi wala akong confidence. Ganon. Yon. I want to try things that try things that I'm scared of. Okay. Oh, ikaw. Ako naman marami akong confidence. Makapal kasi yung mukha ko. Sa duo i-rub namin. off mo nga yung konti. Oo, marami akong confidence na minsan bira na lang ako ng bira. Andun ako sa action mode. Tapos, masyashock na lang ako na nandito na ako. Like, sa goal na gusto ko. And then what? Ano nang gagawin? So what? Doon ako nagkakaroon ng what? doubts. Yun, yung mga sa akin. Pero Dai, I'm so proud of you. Promise, ito, proud ako dito kay Bading. I've seen a lot of her faces. Oo. Like, you know, sabi mo nga, lahat tayo kasi may kanya-kanyang, alam mo yun, personality na nilalabas. It's not being fake. Meron tayong personality sa friends, sa family, which is like normal. Because I can't be like this with family. I can't be like this with other friends na, you know, iba yung approach sa life. Syempre, we have our own like may nilalabas tayong, pero hindi naman siya being fake. It's just being, you know, adaptive. But, yeah, proud ako sa'yo dahil sa totoo lang, ang dami mo nang pinagdaanan. Like, I've witnessed most of that in the past years. And, you're here! Die. Yeah. The little things matter. Like, if feeling mo, alam mo yun, ang dami mo nang nandito ka na sa point ng life mo na ang dami mo nang makikita na dati ito pinagpe-pray ko lang to eh. Pero hindi mo yun marirealize pag hindi ka nag-reflect. Like for example, dati gusto ko lang tumira sa ganitong community. 'Di ba? Gets? At saka yung mga little things. Ako katulad yun, parang na-appreciate ko na yung nakakabili ako ng coffee. Anytime I want. No, mga ganon. Simple things that make you stop and wonder, like stop and reminisce. Yung mga, ang dami mo na rin pinagdaanan, like ano pang hindi mo kaya. Yun naman yung lessons na binibigay mo sa akin, Bading, na you have to stop and then appreciate things na kung nasan ka na. Slowing down. Slow down a little bit sometimes. Na-appreciate ka. There are times that you do have to slow down. Kasi it's, totoo yung, it's not a cliche, but count your blessings. There are a lot of things to be thankful for. Ako, I need to take my own advice. Kasi palagi na lang ako nag-worry, palagi na lang akong stressed, palagi na lang, but like, I have to take my own advice. Count your blessings. Ang dami ko nang dapat ipagpasalamat sa harap ko na hindi ko masyadong napapansin. So we have to slow down, take it one breath at a time, one step at a time. Totoo yan. Kailangan mong huminga. Gratitude is everything. Like, it makes a difference. The more na na-appreciate mo yung mga blessings mo, napapansin mo yun. Napapansin mo yung mga blessing mo. Yun na yung lagi mong nagiging focus eh. Yun na yung lagi mo nakikita, yung mga blessings. So, lalo siyang dumadami. Totoo. Lalo mo siyang naa-attract. You focus on the things that you have. Hindi mo mapapansin yung things na wala ka. Totoo. Tapos, eventually, marirealize mo na lang, dati gusto ko lang nito, now I have this. Yun. You know what I felt when I had my car finally? Tapos na-imagine ko nung mga panahon na wala pa. Because like, we did not grow up well off. So, yung mga ganong bagay, talagang achievement yun. So, when I had my car, when you had yours, tapos tinuturuan kita mag-drive, sobrang proud ako sa'yo. Sakyan na si Bading. Parang, ako din, nag-hope ako nun, na sana ako din, magkaroon ako ng sariling car. And after 3 years yata, saka ako nag-get. 3 years is just short. You know? If you think about it. Tapos, nung nagkaroon ako ng sariling car, naisip ko yung mga times na hindi ako makasama sa gala kasi wala akong pamasahe. Oo. Hindi nga sasakyan eh. Wala akong pamasahe. Gets? Like,
sorry, hindi ako makakasama, which gusto ko talaga mag-hang out with friends, but I can't because wala akong pamasahe. So, like, gas na yun, hindi ko, hindi na pamasahe. Gas and toll na. So, ayun, little things, yes, sa ibang tao, but, relative yan eh. Ang big blessings, relative yan. For example, sa ibang tao, maliit lang yun, pero sa akin, sobrang big deal yun. Katulad sa'yo, like, yung blessings mo na nare-receive, like, mga pinapangarap mo lang noon. Maybe it's small sa ibang tao, but it's huge for you, di ba? So, we have to be grateful and, slow down and appreciate things that you have. Other people are just praying for what you have. Totoo ka. Yung ibang prayers ng tao, alam mo yun? Pinapangarap mo is, parang pinapangarap to ng ibang tao is sa'yo daily life mo. Yeah. Parang ikaw, normal lang to sa'yo, pero ibang tao, like, they're still praying for it. Normal lang, oo, sa kanila. They're still praying for it. So, yun lang. Marami kami natututunan sa isa't isa. Minsan nag-overthink siya pag medyo nasaslap niya ako ng hard truth. But like, I don't mind. Sabi ko nga sa kanya, I would take that any day over backhanded compliments, over sugar-coated advice. Cause like, wala ka naman mapapala sa ganun eh. Gets? Truth hurts, but like, it's how you grow, May kanya-kanya tayong perspective, but like, truth will help you, like, hard lang kasi ako mag-deliver ng message. Tapos, kasi natatawa ako sa kanya kasi nafe-feel bad siya after. Oo, kasi ang hard ko talaga magbigay ng advice. Kaya minsan iniiwasan ko yung mga conversations or confrontations na medyo emotional kasi hindi ako marunong mag-deliver. Lalo na pag nagkape siya. Grabe. Speaking of kape, na-try pala namin yung Zeus. Zeus Coffee and Highlands. Coffee review. Diyos ko, Lord. Hindi ko na ulitin si Zeus. Nag-igting ang aking identity crisis sa Zeus. Sa totoo lang, masarap yung kape nila. Hindi ako magsisinungaling. As a coffee lover na kape na ang dumadaloy sa veins, masarap yung kape ng Zeus. Okay. Yeah, aminin mo, masarap. Ang sarap ng kape ng Zeus. Pero ang sarap din ng effect. Si Inday, naku po, nagka-existential crisis. Bakal na. Eto pa ang malala. So, naghahanap kami naman kahapon, hindi pa kami nadala. Nag-work kami dito sa condo niya. Day, kape tayo. Kape na naman siya. Hindi siya nadala sa nangyari sa Zeus Coffee the day before. Sabi niya, ay Day, masarap yung Highlands. Tikman mo. Matapang yan. Tapang. Hindi pa talaga nadala, pinatry pa talaga sa akin yung pinakamatapang na kape, yung Vietnamese coffee nila. Ano ka-face? Nung ininom ko, parang sinapak ako eh. Parang sinapak yung pagkatao ko. Ang nagising yung buong kaluluwa ko. Malakas magkape to. As in, 3 cups a day pa nga. Oo, malakas ako magkape. Hindi siya tinablan ng ng Highlands ko. Grabe, dilat ako. Tapos nagkape ulit siya, matapang ulit. Ayun, nagkaroon na naman siya. Hyper na naman ako. Hyper na naman siya. Overstimulated na naman si Bading. Hindi ko na nga alam eh. Kung paano kapag siya kasi, pag nasa-stimulate siya at alam mo yung ang dami niyang gustong gawin, vino-voice out niya yung lahat ng gusto niya gawin. Tapos, I feel like hindi mo ma-organize yung thoughts mo. Kasi sa sobrang dami ng gusto mong sabihin na gusto mong gawin, she just blabs them out and they just randomly roll out of her mouth. Dahil kasi hindi niya alam kung ano uunahin niya. Kasi di ba Bading, gusto ko yung ganito eh. Ganyan na ganyan ako sa sasakyan. Oh my God. I don't mind. Sanay na din ako kay Karen, sa totoo lang. Hindi ko yun tinatake personally. Because siya yan eh. It's not, like, hindi niya ako inaatake. It's not really directed at me. Yung mga ganun niyang rants, yung mga ganun niyang, alam mo yung mga advice, mga ganyan. Ganun siya. It's Karen. I don't take it personally. Buti naman. Kasi I feel bad after eh. Tapos, tanong siya ng tanong, Bading, best friends pa rin ba tayo? Oo. Sabi niya. Tapos, as in, naglalakad kami. Galit ka ba? Ha? Bakit magagalit? Kakit na kami sa condo. Dahil galit ka ba sa akin? Nagluluto ako ng adobo. Ay, galit ka ba? Sabi ko, nagagaganyan ka. Parang nagsaslap ka ng hard truths, pero di mo mapangatawanan yung ganyan mong personality, mafe-feel bad ka after. Wag ka ma-feel bad, pangatawanan mo na ganyan ka. Kasi maraming tao hindi maka-appreciate ng hard
Oo, basta lang dahil tandaan mo advices. minsan nagte-think out loud ka nang hindi ka Oh, conscious. talaga? What the heck? Kaya. Pero okay lang. Shikaya naman yun. I hope lang di siya nasasaktan. Hindi, ako wala na yun sa akin. Kasi nga, I don't take it personally. You know. Gets ko yung intention mo. And it's not bad. She means well. Maybe other people will get you wrong. But kailangan nyo malaman na she means well. Yun lang yung dapat nyo malaman. Ganun lang talaga siya pag overstimulated. So, kapag kailangan nyo... Pag gusto nyo ng advice, huwag nyo siyang painumin ng kape. Baka hindi nyo kayanin yung advice ko. Baka hindi kayo emotionally stable. Okay. So, kapag may marathon kayo, try nyo yung Zeus o kayo Highlands. Yeah. Umaga pa lang. Oo, kung halimbawa kailangan nyo mag-work. Kailangan mo gusto na nyo energy. magpabibo. Oh my God. Zeus. Gusto mo mag-work, tapos gusto mo magpabibo, uminom ka ng Zeus coffee. Yung kanilang... Tapang. May Spanish latte yun natin, no? Oo. Spanish latte, boss beans. Oo. Na-try namin. Less kasi sweet. gusto namin i-try yung viral sa TikTok na timpla na ginagaya nila sa yardstick. Spanish latte, sub-oat, less sugar, with sea salt cream. Yun. Wala silang oat milk, wala silang sea salt cream. So, we ended up with a regular Spanish latte na less sweet. So, ayun. Hindi namin yung na-review. naging outcome ay less sweet din. Buong magdamag niya ako tinatanong, die, friends, primo tayo. Hanggang kaninang umagi. Kung galit ako sa'yo, hindi kita pinagluto ng adobong chicken wings. Guys, masarap ako magluto, pero hindi alam ng pamilya. Masarap yan. Kasi ayaw niya po na responsibilidad na maging chef siya. Papanggap ako sa amin na hindi ako marunong magluto. Hindi nila alam, buong childhood ko, ino-observe ko kung paano nila niluluto o mga bagay-bagay. Siyempre, nasanay ka sa masarap na luto. Alam mo yung masarap. So, masarap ako magluto, pero they don't know that because ayoko na utos. Yeah. Ayun. Yun ang fun fact. Di ba, Day, masarap yung luto ko? Oo, masarap siya magluto. Ang galing. Unlike me. Pwede na ako mag-asawa. Pwede na siya mag-asawa. Wawa to mga kinakain lang. Fresh. Yung mga Usually frozen fresh, na broccoli. Tapos yung mga niya lang. gagayatin na lang. Ganon. Tapos, kakainin. Hard-boiled egg. Hard-boiled egg. Nakatikim ulit siya ng home-cooked meal nung nandito ako. Nung nandito siya. Anyway, so ayun, ang haba na ng podcast episode namin. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy naman ako. Ganda talaga. Alam mo, tuwa ako sa backdrop namin because mukha siyang green screen. Diba? Nakaka-proud na meron ka ng backdrop na totoong city lights. Diba? Hindi na siya, green screen. Anyway, so Saka ayun. ng windows mo. Ang ganda. Sana nag-enjoy kayo sa chikahan namin. Until next time. Next time. Next time baka nasa Thailand ulit kami mag-podcast. Or Pag naspontihan ko tong trip na to. yung Thailand Mahirap na kasi yun itong yayain ng mga sponty trip. Kailangan naka-schedule. Ganun. Oo, kasi syempre, diba? Dami tayong responsibilidad. Okay, siya. Sige na, magbabay ka na. Bye guys. Thank you so much. Nag-enjoy ako. Bye! See you guys on my next episode. Cheers. Cheers!